Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Kabi-kabilang kilos protesta ang isinagawa sa ilang panig ng bansa ngayon pong Labor Day o Araw ng Paggawa. Isa sa mga panawagan nila, aumento sa sahod. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, Connie, pasado alas 8 nga ng umaga nang magtipon-tipon ang ilang mga labor groups sa may liwasang Bonifacio para gunitain nga ang araw ng paggawa o araw ng mga manggagawa. No? Ilan sa mga pinagsigawan ng grupo ay yung minimum daily wage na 1,200 pesos na kinakailangan daw para magkaroon ng disenteng pamumuhay ang isang pamilya na may 5 miyembro. May sapat na pagkain, may masisilungan o matitirhan. Kasi ilan sa mga grupo nag-assemble sa liwasang Bonifacio kanina ay ang Bayan Muna, Alliance of Health Workers at Union ng mga manggagawang agrikultura. Pinananawagan ng grupo na ang maumento sa sahod at hirit pa ng mga grupo di raw masusolusyonan ng mga libreng sakay sa tren at mga job fairs ang problema ng mga manggagawa. Hinamon din ng KMU ang mga kumakandidato sa midterm elections na i-adopt ang living wage as priority policy agenda. Hinihikayat din nila ang lahat ng mga manggagawa na iboto ang mga kandidatong tunay na sumusuporta umuno sa kapakanan ng mga manggagawa. Samantala, mga bandang pasado alas 9 ng umaga nang magsimulang magmarcha ang naturang grupo patungo ng Menjola kung saan isang mas malakihang rally sana ang magaganap. Pero pagsapit pa lang nila dito sa may Recto Avenue, partikular sa may harapan ng University of the East, ay naharang na sila ng mga nakaabang na puwersa ng pulisya. Dito na napilitan ng grupo na iset up na lamang ang kanilang entablado dito sa harapan ng University of the East kung saan sa kasalukuyan ay nagaganap na ang isang programa. Ayon naman sa ilang mga pulis na nakausap natin ay wala umunong permit ang grupo para mag-rally sa may Menjola. At meron naman daw mga freedom parks tulad ng Plaza Miranda kung saan pwede at malayang makakapagpahayag ng kanilang mga saloobin ang mga nais mag-rally. Sa mga sandaling ito, Rafi, Connie, ay patuloy ngang isinasagawa ng Kilusang Mayo 1 ang isang programa bilang paggunita sa Labor Day. Rafi, Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang kontribusyon ng mga manggagawa sa bansa ngayong pong araw ng paggawa. Sa kanyang Labor Day message, sinabi ng Pangulo na may mahalagang papel ang mga manggagawa sa paghubog ng ating lipunan. Kaya nararapat daw na bumuo ng mga konkretong hakbang para matugunan ang mga pangangailangan ng bawat pamilya at matiyak ang kanilang kaligtasan sa lugar ng trabaho. Nangako rin ng Pangulo na hindi pababayaan ang mga manggagawa. Ngayong araw na ito, tayo ay nagbibigay-pugay sa lahat. Si Vice President Sara Duterte saludo sa katatagan, talino at kasipagan na ipinapakita ng bawat isa sa kani-kanilang sektor. Sa kabila po ng mga anyay kinakaharap na hamon, naway manatili raw ang mga katangiang ito para sa tunay na kaunlaran at pagbabago sa bansa. Halos 100,000 piso ang natangay ng isang magnanakaw mula sa isang nakaparadang truck sa Antipolo City. Ang naarestong suspect nagpaliwanag kung bakit niya nagawa ang krimen. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa loob ng isang delivery truck umaga nitong Martes sa Barangay Mayamot, Antipolo City, kita ang isang lalaking nagbukas ng pintuan ng driver's seat. May kinuha siyang gamit sa upuan at bag. Sa kanya sinara ang pinto. Maya-maya, bumalik ang lalaki at tila may hinahanap. Ang lalaki na pag-alamang hindi driver o pahinante ng truck, kundi isang magnanakaw. Sa pangatlong balik niya, binuksan naman niya ang compartment at may kinuha ring mga gamit. Ayon sa pulisya, nagpark lang saglit ng truck malapit sa tindahan. Dideliver sila ng mga paninda sa mga sari-sari stores dun sa lugar na yon. And yung pahinante ay pinark nila yung truck. Then all of a sudden, biglang may pumasok na subject person at may mga kinuha siyang items.
Kasama raw sa mga natangayang ilang personal na gamit at perang nakolekta ng pahinante mula sa mga pinuntahang sari-sari store na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Sa follow-up operation, naaresto ang suspect na si alias Chris, 39 anyos. Aminado siya sa pagnanakaw. Wala kasi akong trabaho kaya yan ang ginagawa ko para makaraos kami ng anak ko. Nung una kasi may nakuha akong barya. Tapos? O yun, sinubukan ko ulit. Hindi ko talaga alam na may pera yun. Nalaman ko na lang po nung nabuksan. We were able to recover more or less 100,000 pesos of cash money and may mga stolen items pa na recover. Sasampahan ng kasong theft ang suspect na nakadetain sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita para sa suki ng liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo po ngayong Mayo 1 ang piso kada kilo na rollback dyan. Base po yan sa anunsyo ng ilang kumpanya. Katumbas po yan ng 11 pisong tapyas sa kada 11 kilogram na tangke. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya kaugnay niyan. Sa Antipolo Rizal, ikinatuwa ng ilang may-ari ng mga kainan ang rollback. Mailalaan na raw kasi nila ang budget sa pagbili ng dagdag na rekado para sa kanilang negosyo. Nakapayong at naglalakad ang babaeng senior citizen na yan sa Juanilla Village sa Valencia, Bukidnon. Ilang saglit pa makikita ang pagsulpot ng isang motorcycle rider at biglang hinablot ang bag ng babae. Natumba ang biktima at nakaladkad pa sa kalsada. Isinugod siya sa ospital at ngayon comatose o wala pa ring malay. Agad namang tumakas ang snatcher na nakuha ng nakatakip ang mukha at nakasombrero. Nananawagan ng pulisya sa publiko na ipagbigay alam sa kanila kung may impormasyon sa pagkakakilanlan ng suspect. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng payag ang kaanak ng biktima. Iimbestigahan na ng Philippine National Police ang anak ng ipinatay na negosyanteng si Anson Tan o Anson Ke matapos siyang ituro ng isa sa mga nahuling suspect. Pero maingat din ang pulisya dahil baka layon lang daw ng suspect na lituhin ang imbestigasyon. Balitang hatid ni June Veneracion. Lumalim ang misteryo sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke o kilala ring Anson Tan ng isang kota kanyang anak sa extrajudicial statement ng main suspect na si David Tan Liao. Nasa police custody na si Liao. Claiming it was the son who ordered for the kidnapping ni Anson Ke and eventually ordering na patayin po ito pong ating biktima. We have to clear everybody kasi gusto talaga namin. Who's already the mastermind at kaano namin, sino po yung makasama ni nung suspect namin. Maingat po, lahat po inimbestigahan, prove po natin. Lahat ng statement yan, you have to prove it kung tama o mali. Kaya isinama na ng PNP ang anak ng negosyante na si Alvin sa mga respondent para sumailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice. Aligasyon ni Liao na bago nito ay nasangkot na rin sa iba pang kaso ng kidnapping. Nag-usap sila ni Alvin para sa planong pagdukot at pagpatay, bagamat walang mailabas na ebidensya. Si Alvin na nakipag-negotiate doon sa mga kidnapper, voluntaryong isinuko ang kanyang cellphone sa PNP para sa forensic investigation. We cannot discount the possibility that David Tan Liao is misleading the investigation to cover up for someone. And there is also a possibility that David Tan Liao is the mastermind himself. Sabi ng isang anti-crime advocacy group na nakakausap ng mga naulila ni Ke, lubos nang naapektuhan ng pamilya. The victim's family was crying when they saw on the news that the son is now a suspect. It is so unfair. Inilabas naman ng PNP ang litrato ng dalawa pa umanong sangkot sa krimen, sina Jonin Lin at Wen Lin Gong alias Kelly Tan Lim. May isang concerned citizen nila ang nag-alok ng 5 milyong pisong pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol kay Kelly. At ito po yung babae po na ginamit po na babe. Meron pang 4 na Chinese na hawak ang PNP kaugnay ng pagdukot at pagpatay kay Ke. Kabilang sa kanila ang 2 na pinagpadalhan ng ransom bago idaan sa mga casino junket operator at ma-convert sa cryptocurrency ang kabuang 200 billion pesos na ransom mula sa pamilya Ke.
Ang legal counsel ng dalawa, itinangging ipinalit nila ang pera sa crypto. We will gladly cooperate with the law enforcement agencies just to make sure na maintindihan nila that the two clients that we are representing are in no way, shape, or form part of that conspiracy which led to the abduction and the kidnapping and the eventual killing ni Mr. Anson Tan or Anson Ke. They are just there for people that want to have USD to or peso to USD or peso to yuan to RMB or peso or dollars to RMB. Palitan lang. At hindi sila yung naging recipient nung ransom money in any way. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon sa abogado ni Alvin Ke at kanyang pamilya, ikinagulat nila ang mga akusasyon ng naarestong suspect na si David Tan Liao. Tiniyak din ng pamilya na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa binuong task force para mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Wala rin daw na ipakitang ebidensya laban sa anak ng negosyante. Gayunman, maghahain sila ng motion sa Department of Justice para tanggalin ang pangalan ng nakababatang Ke sa listahan ng mga respondent sa preliminary investigation. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang sanglaan ang nilooban sa Pozo Rubio sa Pangasinan. Chris, naaresto ba ang mga suspect? Connie, pinaghahanap pa rin ang 4 na sospek sa pagdanakaw sa isang sanglaan sa Barangay Poblacion, District 1. Batay sa investigasyon, isa sa mga salarin ang dumating at binaril ang nakalak na pintuan. Sumunod ang iba pa niyang kasamahan. Pinadapa ang gwardya habang nagtago naman ang 2 empleyado. Natangay nila ang iba't ibang alahas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100,000 piso. Nakatakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo matapos makaengkwentro ang mga rumespondeng pulis. Sa isinagawang investigasyon, natagpuan ang mga motorsiklo na may mga bakas ng dugo na posibleng mula sa isa sa mga sospek na tinamaan ng bala. May naiwang ding baril na dinala sa crime lab para sa investigasyon. Walang pahayag ang pamunuan ng nasabing pawn shop. Sugatan naman ng isang pulis sa Santo Tomas, Pampanga matapos mabangga ng utility van habang nagmamando ng trapiko. Base sa investigasyon, hindi huminto ang utility van kaya bumangga ito sa pulis. Nasa maayos ng kalagayan ng pulis matapos na ipagamot sa ospital. Ayon sa pulisya, posibleng inaantok noon ang driver ng van dahil madaling araw o mahina ang preno ng sasakyan. Walang pahayag ang parehong panig pero nagkaareglo na raw ang dalawa. Sa gitna ng tag-init na merwisyo ang baha sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Malakas na ulan ang bumuhos at nagpabaha sa ilang kalsada sa Iloilo City. Ayon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, 10 barangay ang apektado. Ulan at mga baradong kanal naman ang itinuturong dahilan ng pagbaha sa Barangay Banago, Bacolod City. Nalubog sa tubig ang isang eskwelahan at ilang taniman sa Kiamba, Sarangani dahil sa umapaw na sapa. Gutter deep ang lalim ng baha sa ilang kalsada ng Zamboanga City kagabi. Resulta yan ng malakas na ulan. Inalerto na rin ang mga residente sa patuloy na pagtaas ng tubig. Mga kapuso, walang bagyo o low pressure area na binabantayan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang magpapaulan sa Palawan at Mindanao ngayong Huwebes habang posible ang mga local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa unang 2 linggo ng buwang ito, posibleng magkaroon muli ng sama ng panahon. Sabi po ng Pag-asa, ang isang low LPA o low pressure area ay maaaring lumapit sa Visayas, Mindanao area, habang ang isa ay posibleng pumasok sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility. Mayroong low to moderate possibility ang mga nasabing LPA na maging bagyo. 1 o 2 bagyo ang nakikita ng Pag-asa na maaaring mamuo o pumasok sa PAR ngayong Mayo. Karaniwan sa ganitong panahon, nagla-landfall daw ang bagyo sa Visayas at dumaraan sa Southern Luzon at sa West Philippine Sea bago lumihis patawid ng extreme Northern Luzon tsaka lalabas ng PAR. May pagkakataon din ang bagyo tuwing
Mayo ay lalapit lamang sa Visayas, Bicol area bago tuluyang lumihis. Sa ngayon, mananatiling mainit at maalinsangan sa maraming bahagi ng bansa. Posibleng umabot sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite at sa Tanawan, Batangas. 44 degrees Celsius naman sa Pasay City, Dagupan, Pangasinan at Iba, Zambales. Nasa danger level din po ang 43 at 42 degrees Celsius na posibleng heat index sa ilan pang bayan at syudad dito sa Luzon. Higit na pinag-iingat ang mga bata, matanda, buntis at may comorbidity mula sa banta ng heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke. Ibinida ni Kiko Pangilinan sa Negros Occidental ang naipasa niya noong mga batas. Si Ariel Querubin hinikayat ang mga manggagawa na bumoto ng mga tamang kandidato. Pagpapababa ng presyo ng pagkain, lalo ang bigas, ang idiniin ni Danilo Ramos. Kasama niya sina Jerome Adonis na pagpapataas sa national minimum wage ang itinutulak. Si Representative Franz Castro, good governance at paglaban sa korupsyon ng pangako. Paglaban sa dinastiya sa politika ang isinusulong ni Leody de Guzman. Nais ni Atty. Sunny Matula na bigyang insentibo ang mga mag-asawang 50 taon ng kasal. Binigyang diin ni Senator Francis Tolentino ang pagtanggol sa West Philippine Sea. Nangako ng tulong sa agriculture at fisheries sector si Representative Camille Villar. Reforma sa sektor ng agrikultura ang isa sa mga itinutulak ni Benhur Abalos. Gustong isabatas ni Bam Aquino ang 200 peso legislated wage hike. Pagpapabuti sa sektor ng edukasyon at kalusugan ang naistutukan ni Mayor Abby Binay. Kapakanan ng mga taga Mindanao ang pangako ni Senator Bong Revilla. Mababang presyo ng bilihin ang tututukan ni Representative Bonifacio Busita. Political reforms ang inihayag sa akla ni Teddy Casino. Youth empowerment ang binigyang halaga ni Senator Pia Cayetano sa Iloilo City. Magna Carta para sa barangay officials ang isinusulong ni Atty. Angelo de Alban. Paglapit ng serbisyong medikal sa taong bayan ang prioridad ni Senador Bongo. Nagtungo sa Hagna, Bohol si Ping Lacson. Si Atty. Raul Lambino, idiniin ang kahalagahan ng peace and order sa bansa. Pensyon sa mga magsasaka at mangingisdang ikinampanya ni Senador Lito Lapid. Trabaho at kabuhayan para sa mga mahihirap ang itinutulak ni Congressman Rodante Marcoleta. Libreng pabahay para sa mahihirap at mga biktima ng sakuna ang nais ni Manny Pacquiao. Pagtatayo naman ng malasakit center sa mga pribadong ospital ang isinulong ni Dr. Richard Mata. Pagbuo naman ng trabaho ang itinulak ni Atty. J.V. Hinlo. Tumungo naman si Willie Revillame sa Gapan, Nueva Ecija. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinimok ng Commission on Elections na ituloy na lang ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas pagkatapos ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, yan ay para maiwasang magamit sa pamumulitika ang programa. Binigyan naman ng exemption ng COMELEC ang DA para magbenta ng 20 pesos per kilo na bigas ngayong araw sa Visayas. Sa Cebu, mahigit 11,000 sako ng bigas ang naka-allocate para sa pagpapatupad ng programa. Ayon sa National Food Authority, newly milled at okay ang quality ng murang bigas na ibibenta roon. Batay sa listahan ng NFA, nasa halos 30 LGU sa Cebu ang nakatakdang mabigyan ng stocks ng bigas para sa first batch. Umaandar pa ang UV Express na yan habang nagliliyab sa Visayas Avenue sa Quezon City. Kwento ng mga kumuha ng video, nakita nilang nasusunog ng van sa gilid ng kalsada noong Biyernes. Nang bigla raw itong umandar. Ligtas naman ang driver at mga pasahero nito ayon sa Quezon City Fire Department. Nakababa raw sila bago man masunog ang van. Batay sa investigasyon, may naamoy na tila nasusunog ang mga pasahero. Nang tumigil ang van para i-check ng driver, doon na raw umusok ang air conditioning unit nito hanggang sa nagliyab. Iniimbestigahan ngayon ng National Bureau of Investigation ang isa umanong sindikato na nagre-recruit ng mga Chinese national para kumalap ng impormasyon sa Pilipinas. Ang Chinese national naman na naaresto sa paligid ng COMELEC nitong Martes, nakuha na ng video bago maaresto. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive.
Ito ang surveillance video ng NBI, isang araw bago na aresto ang Chinese national sa paligid ng Comelec sa Intramuros. Kita sa video ang dayuhan habang hinahakot at isinasakay sa nirentahang sasakyan ang IMSI catcher na kanya raw na modify sa tinutuluyang kwarto. Makikita rin sa video na siniset up niya ang IMSI catcher bago umalis nitong Lunes para ikutan ang area na iniutos daw sa kanya. Nasa cloud yung storage niya. And this has the capability to send out or transmit captured data. Wala siyang hard drive or saving device. So it's in the system. Natuklasan umano ng NBI na may sindikato na nagre-recruit ng Chinese nationals sa labas ng Pilipinas na ang task ay may kinalaman sa pagkalap ng impormasyon. Meron kaming information na ito ay kinontrata doon sa Macau ng isang grupo na hindi niya rin matukoy yung eksaktong pagkakakilanlan to replace somebody or to take on from somebody an ongoing operations. Highly compartmentalized ito. Saang lugar daw po ba sila nakaikot na bago po sila nahuli ng NBI sa Intramuros? Napunta na sila dun sa Villamor Air Base, dun sa bandang Philippine Air Force. Napunta na sila dito sa US Embassy along Rojas Boulevard. Napunta na rin sila sa vicinity ng Supreme Court, Department of Justice, sa Manila City Hall, Parañaque City Hall, in some other crowded places, malls, and eventually dito sa BIR and Comelec in Intramuros. Sa inquest proceeding sa Department of Justice, sinubukan naming kunan ng pahayag ang inarestong Chinese national. Is it true, sir, you were recruited? Are you a spy? No? Ayon sa NBI, ang naging susi sa operasyon, impormasyon ng private citizen. Ito yung na-build natin na public consciousness or awareness sa tulong ng media nung nakita niyang being loaded onto a vehicle, yung ganitong klaseng equipment, informed the NBI. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi naman ng Chinese Foreign Ministry na nakikipag-ugnayan sila sa Pilipinas para makakuha pa ng impormasyon. Hindi raw sila makikialam at walang interes na makialam sa internal affairs ng Pilipinas. May nasaksihan ka bang vote buying? Ano ang mga pwedeng gawin? May mapaparusahan ba? Talakayin natin yan kasama si Comelec Commissioner Ernesto Macedo Jr. ng Committee on Contrabigay. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Good morning, Rafi. Good morning sa lahat ng ating tagapanood. Commissioner, gaano na ba katalamak yung vote buying at selling ngayon pong election 2025? I can share with you that as of start of office hours today, 271 na ho ang total reports na natanggap ng aming committee. And out of these 271 reports, ang constituting vote buying or vote selling ay 169. At nandyan rin naman ho ang bagong focus na aming committee for these elections, yung abuse of state resources. At umaabot ng 80 ho ang natanggap naming mga reports. Ngayon, if you're asking kung gaano katalamak, just by comparison, and you make your analysis on this, nung 2022 national and local elections, ang total reports na natanggap ng Comelec ay 1,226. And ngayon ho, with 12 days remaining, 271 ang aming natatanggap. So it's either mas bumaba yung incidents or depending on what happens when we reach election day, baka tumataas din naman po ang pagre-report ng mga tao. Tumataas yung pag-report ng tao pag malapit na po ba yung election or may bagong paraan para maitago itong vote buying at vote selling? Well, you can think of it as people having a higher awareness because alam nyo, even when it comes to media presence, by thousands in percentage points ang naging dami ng coverage natin, whether it's online or traditional media. Pero ano rin yan kasi isa sa mga dahilan kung bakit laging nandyan ang vote buying, aside from societal or
cultural backdrops or concerns. Masasabi ko kasi dati, medyo mahina ang enforcement ng election law. Kumbaga, tanggap na ng mga nakapwesto na unahin namin yung trabaho namin na bilangin ang boto o siguruhin na tama yung audit afterwards. Lahat po kasi ng mga nangyayari ng mga ito, this is beyond the ballot. So sinusubukan naman namin ngayon na with this NBank and since 3 years ago, sabi namin, hindi na po pwede yung ganitong pamamaraan dahil nakakasalaula ho ito sa tiwala ng tao sa proseso. Opo, in short, wala po kasing nasasampulan. Ano ho? Sabi ng isa sa mga election partner natin na Lente, ilan daw sa kanilang nakakausap, tinatangkilik yung vote buying bilang paraan ng pagbawi sa mga politikong nangurakot sa kanila. Reaction niyo po dyan? Totoo yan, ano? Pero kailangan ho natin i-disabuse ang isip ng ating mga mamamayan kasi yung iba kasi iniisip nila na kailangan nila pasalamatan yung pinanggagalingan ng kung anong abuso. Ito nga yung sinatawag na abuse of state resources. No? Kunyari, number one na nagawain sa ganyan ay yung ayuda. Bakit ka dapat magpasalamat doon sa tao na ang binibigay naman sa iyo ay yung halaga naman na naaayon sa iyo, na siya naman polisiya ng gobyerno. Diba? So it's a mindset that we have to change and it starts at least sa amin na dapat i-improve din, paigtingin yung aming organization, ng aming monitoring capacity. Dahil study upon study naman will show na kapag mas epektibo ang inyong election management body, mas nagtitiwala din ng taong bayan sa proseso. At sa ganun, hindi na lang sila basta-basta magbebenta ng boto or matatakot sila na mahuhuli kung sakasakali. Sana dumating yung punto talaga mag-mature na yung ating mga botante. Ano ho? May napaparusahan po ba dahil sa vote buying o vote selling? Pagdating ho sa election offense, dalawang ano ho yan kasi may criminal penalty at meron din ho yung tinatawag na administrative, which is actually worse if from a candidate's viewpoint. Dahil pag ikaw ay sinampahan ng offense, ipoprosecute ka pa, magda-drag on yan. Alam mo naman yung history ng ating criminal justice system dito, medyo matagal, no? Justice is slow, sabi nga po nila. Pero pagdating sa disqualification, hindi ka pa man napoproklama, maaaring hindi ka na makakaupo. Or kung nakaupo ka man, pwede ka pang matanggal by disqualification. I think that is more of a leverage or a deterrent against our candidates. At pinatunayan na ho yan, no? Kung tinatanong nyo kung ito ba ay puro show cause lang, noong 2023, napakarami hong hindi pinaupo na nanalo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ho sila nakakaupo dahil ho sa kaso laban sa kanila. And just yesterday, I believe, the First Division came down with a decision disqualifying a candidate for a congressional office to show our good faith in this regard. Okay. Para maging aware po yung ating mga kababayan, paano ba mabilis na matutukoy kung may ASR o abuse of state resources yung isa pong kandidato? Saan ba mas talamak yung ASR? Sa national po o local level? Pareho yan pero karamihan ng ating reports talaga, like ang napadalhan natin ng show cause, isang national candidate lamang, isang party list, the rest are all local positions. If you want, I will share also with you kung mas talamak ang top 5 reported regions, Region 4A, Region 3, NCR, Region 4B at Region 5. And by provinces, ang number 1 ho ay ang Laguna. Marikina City is number 2, Rizal Province is number 3, Oriental Mindoro, tapos Bulacan. Yan ho ang aming top 5 na natatanggapan ng reports. Finally po, ngayong election 2025, ano ang pwedeng maging ambag po ng botante para hindi na lumaganap pa yung bigayan at mabisto na yung pang-abuso nilang kandidato sa state resources? Siguro dapat alalahanin ng ating mga botante ang dangal at ang kahalagahan ng kanilang boto. This is the only way by which they can contribute to governance and the running of their nation. It's part of nation. So kayo po ay binibenta po ninyo, naisip po ninyo, nakarapatan po ninyong ibenta ang inyong boto. Parang isinanla nyo na rin ang inyong kinabukasan at sinabing, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin kapag kayo nakapwesto. Kalimutan nyo na ako dahil ako'y nakatanggap na ng binigay nyo sa akin. Dapat ho hindi ganon. Dapat ho, the essence of democratic decision making is one man, one vote. It is the only time that we are truly equal. Kaya sana ho, hayaan ho natin that the scale remains balanced. Ika nga, deserve natin yung ating mga ibinobotong mga kandidato. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali.
Maraming salamat. Maraming salamat. COMELEC Committee on Contrabigay, Chairperson Ernesto Maceda Jr. Webes latest na mga mare at pare, mapapanood na natin soon ang Encantadia Chronicles Sangre. Kaya i-review natin ang ilan sa mga iconic character. Natatandaan niyo pa ba ang Bathala at Bathaluman sa mundo ng Encantadia na sina Emre, Ether, Arde, Keros at Halia? At ang latest addition sa kanila, si Bathalumang Cassiopeia, ang dating si Mata o Diwata, kikilalanin na bilang Goddess of Love at Protection. Mula sa kanyang purple ensemble noon, blue, gold at gemstones na ngayon ang costume ng unang reyna ng Lireo. Chika ni Solen Yusuf, close to her heart daw talaga si Cassiopeia, kaya happy siya sa pag-reprise ng role. Pangako niya sa Encantadex, the wait is gonna be worth it. Yung first day medyo kinakabahan ako. But then nung pumasok ako sa set, tapos nung sinuot ko yung Cassiopeia na outfit, sabi ko, oh my gosh, parang naging natural lang. I love Cassiopeia so much. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Isang dalagita ang natagpuang patay sa nabunturan Davao de Oro. Sara, bakit nagkaganon yung biktima? Rafi, ginilitan daw ang biktima ng live-in partner ng kanyang tiyahin. Babala, sensitibo po ang mga larawan na inyong mapapanood. Isang kaanak ang nakakita sa patay na dalagita sa kanilang bahay. Naaresto naman sa follow-up operation ang suspect. Sinampahan na rin siya ng reklamo at ngayon wala pang pahayag. Isinasailalim naman sa autopsy ang bangkay ng biktima. Sinusubukan din kunan ng pahayag ang kanyang tiyahin at mga magulang. Sa Kawayan Negros Occidental, patay ang isang lalaking nag-amok daw. Base sa investigasyon, nagpaputok umano ng baril ang lalaki sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng pista sa Barangay Inayawan. Tinamaan daw ng bala mula sa kanyang baril ang isang babae. Naagaw ng rumespondeng barangay tanod ang baril at saka binaril ng ilang beses ang lalaki. Agad siyang namatay dahil sa tama ng mga bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hinahanap pa ang tanod na nakatakas matapos ang krimen. Halos 5,000 trabaho abroad ang naghihintay sa mga job seekers sa isang Labor Day job fair ng gobyerno. Detalye tayo sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP. At Rafi, mga kapuso, para hindi mabiktima ng human trafficking at illegal recruitment, yung mga nag-a-apply na yan sa halos 5,000 trabahong nabanggit mo, nagkaroon muna ng seminar at training ang Department of Migrant Workers Anti-Human Trafficking Team. Nagkaroon sila ng seminar sa mga aplikante para hindi nga po mabiktima ng illegal recruiter, gaya po ng mga dinadalang Pilipino sa Cambodia at Myanmar. At ang mga trabahong yan, para maging matiwasay ang kanilang pag-a-apply, ay narito nga po ngayon sa isang mall sa Quezon City. At ang ibang bansa o iba't ibang bansa na may kinalaman sa mangangailangan ng mga trabaho ay may kinalaman sa healthcare gaya ng caregivers at nurses, skilled workers gaya ng welders at tourism at hospitality sector, gaya ng mga hotel staff, crew staff at iba pa ang pwedeng applyan sa Labor Day Jobs Fair na inorganisa nga ng Department of Migrant Workers ngayong araw ng manggagawa. Rafi, aabot sa halos 5,000 aktibong job orders ang pwedeng applyan mula sa 11 DMW accredited recruitment agencies na kalahok sa jobs fair na ito na may temang manggagawang Pilipino kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Ang mga trabaho ay mula sa mga bansang Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Japan, Taiwan, Macau, Brunei, Darussalam. Meron din po sa US, Croatia, Germany, Lithuania, United Kingdom, British Virgin Islands, Maldives at Antigua. Sa mga DMW accredited agencies, 8 po ang land-based at 3 ang sea-based. Naka-pre-register ang mga lumahok, Rafi, sa Labor Day Jobs Fair ng DMW at ang pila ay halos mapalibutan na ang isang bahagi ng palapag ng venue ng isang mall ng ito sa Quezon City. Pero bago nga nagkumpisa ang job fair, ay nagdaos muna ng Pre-Employment Orientation Seminar o PEOS, ang Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Ito ay para matiyak na hindi sila mabibiktima ng human trafficking na talaga pong problema hanggang sa mga
araw na ito. At para sa mga hindi aabot sa jobs fair, pwede pong mag-apply sa website ng BMW at tanging doon lang po pwedeng mag-check ng mga jobs fair o job orders na accredited o yung active na tinatawag. Makikita nyo po yan sa website kung yung recruitment agency ay pwedeng applyan at lihitin mo. At ang good news para naman po dun sa mga naghahanap ng trabaho na government to government at walang placement agency, meron pong mga nilulutong government to government track ang BMW sa bansang Croatia at Albania. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat, JP Soriano. Ngayon pong araw, May 1, tinarget ng pamahalaan na masimulang makapagbenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Visayas. At kaugnay po niyan ay kausapin natin sa Department of Agriculture spokesperson ASEC Arnel de Mesa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. ASEC, ano ho ang update? Meron na ho ba tayong mabibiling 20 pesos na bigas sa Visayas ngayon pong araw? Batay po yan sa exemption na ibinigay po sa inyo ng COMELEC. Tama yan, Connie. Magsisimula ngayong araw yung official launch nitong ating 20 pesos na bigas. Bagamat sa ngayon ay D8 muna yung mamamahalan ng pagbebenta through our Kadiwa Center. Habang inaantay natin yung clarification, nag-forward ang DA ng official uli na sulat sa COMELEC kahapon para humingi ng clarification dahil nga mayroong prohibition sa ayuda nitong 10 days prior to the election. Opo, nakausap po namin si COMELEC Commissioner Garcia at ang sabi nga po niya ay kailangan pang humingi ng permiso separately ang mga LGU sa kanila. So yun din po ba yung clarificatory na hinihingi niyo po sa kanila? Isa yun at pangalawa rin, yun nga yung sa prohibition ngayong May 2 hanggang May 12. I see. Pero magbibenta na ho through Kadiwa? Yun ay matutuloy ngayong araw at di nga lang wala pa yung LG. Opo, yun nga po. At tuloy ba tayo dito naman sa Kadiwa stores sa pagbebenta ng mga bigas bukas naman? May 2. Connie, hanggat walang clarification mula sa COMELEC ay na rin tatalima tayo sa makautusan ng COMELEC. At pag sinabi nila na kailangan talaga after the election, so mangyari nito after election na talaga. Alright. Bakit nga po ba sa ganitong panahon daw kasi, na Mayo na may eleksyon pa, plano po ninyo na magbenta nitong 20 pesos na bigas sa Visayas? Actually, Connie, matagal na naman natin sinimulan yung mga ganitong klaseng programa, yung ating P29, yung ating Rice for All. At unti-unti, yan ay pinapalawak natin yung mga ganitong programa. At matandaan din natin, nagkaroon tayo ng Food Security Emergency Declaration dahil dun sa napakaraming stock ng NFA. At ngayon ay patuloy na dumadami, nasa 370,000 metric tons. Kaya ang ating decision ay base dito sa mga pangyari nito. At wala namang politikang halo. I see. Alright. Pero magkano po yung isusubsidiya o gagastusin po ng pamahalaan para dito sa 20 pesos na bigas program? Ibebenta ito ng NFA sa FCI sa 33 pesos at ibebenta nga ng FCI at ng LGU sa 20 pesos. So paghahatian ng FCI at saka ng LGU, yung 13 peso difference per kilo, so tag 650 sila. So ngayon merong 4.5 billion na pondo na yung FCI gagamitin dito sa subsidiya, plus yung 500 million gagamitin naman niya para doon sa kanyang packaging, sa logistics at distribution. So, plus yung kalahati ng LGUs. So, mga 4.5 billion sila. I see. Pero sabi nga ho, anong ilan sa mga nasa Kamara, bakit hindi na lang gawin na parte ho ng ayuda para sa mga magsasaka yung pondo kaya? O kaya gawing talagang bigas na lang ang pamigay bilang ayuda? May mga prohibitions, limitations tayo under sa rice tarification law na dapat natin sundin, Connie. At ngayon kasi talaga marami stocks yung NFA at patuloy yung ating panawagan yan na payagan na yung NFA na makapag-distribute sa ating mga pamilihan directly. Sa provision kasi ng RTL, bawal yan ngayon. So, ang talagang concern ng DA, yung maraming stock ng NFA, kasi kailangan natin mamili ng palay sa mga magsasaka. But at the same time, kailangan din natin continuously dispose yan.
Opo. Ngayon, limited yung capacity ng NFA at DA to dispose. Opo. Pero naayos na ba yung sistema sa NFA para po bumili ulit, ano? Dahil initially kaya naman natanggal sa kanila dahil may anomalya ho. Ngayon naman ay naayos na lahat yung mga sistema sa NFA. Yung ating NFA Council ay naglabas na ng mga resolutions para lalong patatagin itong ating procurement and disposal system. So naayos na naman yun lahat. Alright. At again, muling panawagan po ninyo. So, paglilinaw, meron tayo mabibili sa Visayas, pero sa Kadiwa Center ng 20 pesos po ngayong araw na ito. Yes, so mag-start yan sa Cebu City ngayong araw at ilo-launch officially. Alright. Maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras. Maraming salamat din, Connie. Mabuhay ka. Good morning. Department of Agriculture spokesperson Asek Arnel de Mesa. Bilang bahagi ng mga paghahanda para sa pinakamalawak na coverage sa election 2025, ikinasa ng GMA Network ang U-Scoop Plus Bootcamp. Mahigit 100 estudyante mula sa iba't ibang universidad at kolehiyo ang lumahok sa training. Kabilang dyan ang mga dumalo sa pamamagitan ng online video conferencing. Tutulong sila sa Digital Action Center na magiging sentro ng digital operations ng GMA Integrated News sa eleksyon 2025. Sila rin ang mag-monitor ng online content at magsisiguro na tama ang makukuhang impormasyon online. Kasabay nito ay tinuruan na rin sila ng GMA Integrated News Social Media Team kung paano maghanap ng balita, mag-fact check, at paano ito may babahagi sa taong bayan. Ilang GMA Integrated News reporters ang nagkwento ng kanilang karanasan sa trabaho, kabilang purihan ang inyong lingkod. Ayon kay GMA Senior Vice President and Head of GMA Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, hindi magiging madali ang trabaho ng student volunteers dahil kinabukasan ng bayan ang nakataya. It will be hours and hours of hard work, non-stop work as we aim, as we have always done so, to provide our fellow Filipinos the most trusted and most comprehensive coverage of the elections. After all, palagi natin itong naririnig din, ang kinabukasan ng ating bayan, ang kinabukasan nyo, ang nakataya dito. Binigyang pagkilala sa Komisyon sa Wikang Filipino Gabi ng Parangal 2025 ang mga natatanging personalidad sa larangan ng panitikan. Nakatanggap ng Gawad Dangal ng Panitikan sina Luna Sikat Cleto, Agustin Pagusara Jr. at ang batikang direktor at manunulat na si Rodolfo Jun Lana Jr. Binigyang parangal din ang mga nanalong Makata ng taon. Unang gantimpala rito si Michael Gallego para sa Aral Mula kay Aran. Kinilala rin ang mga nagwagi sa mga kompetisyon na pagsulat ng dulang tandem at pagsulat ng dramatikong monologo. Gayon din ang mga nanalo sa patimpalak online na pagsulat ng mga katutubong tula gaya ng Dalit, Jonah, at Tanaga. Sa unang pagkakataon, nagdaos din ang patimpalak na tulang senyas gamit ang Filipino Sign Language. Nakamit ni Nathaniel Macariola ang unang gantimpala sa kategoryang ito. Ito ang GMA Regional TV News. 4 na magkakaanak sa Davao City ang nakagat ng aso na kalaunay nagpositibo sa rabies. Agad naman daw nakapagpabakuna kontra rabies ang mga biktima kahit wala pa ang resulta ng pagsusuri sa hayop. Nagpatupad din ng pagpapabakuna sa mga aso sa lugar ang Veterinarian's Office ng Luzon. Paalala ng mga otoridad, magpakonsulta agad sa mga Animal Bite Treatment Center kapag nakagat ng aso kahit nabakunado ito. Huwag din daw maging kampante kahit sariling alaga ang nakakagat dahil posibleng nahawa pa rin ito sa ibang hayop. Bukod po dito sa Maynila, nagsagawa rin ng kilos protesta ang ilang grupo ng mga manggagawa sa General Santos City. Sa General Santos City, nasa 100 fish worker din ang nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Central Public Market. Panawagan po nila ang taas sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Nagmarcha rin papuntang Mendiola sa Maynila ang mga miyembro ng labor sector, kabilang ang National Wage Coalition
na binubuo ng Nagkaisa Labor Coalition, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, TUCP at Kilusang Mayo 1. Panawagan nila ang agarang pagpapatupad ng 200 pesos na dagdag sahod. Idagdag na sa trip sa tag-init bucket list ang 2 beach sa Pilipinas na pasok muli sa ranking ng World's 50 Best Beaches website. Rank 2 sa listahan ng Entalula Beach sa El Nido, Palawan. Nag-jump yan mula sa rank 4 last year. Bukod sa puting buhangin at malinaw na tubig, asset daw ng Entalula Beach ang nagagandahang limestone cliffs. 7th place naman, higher din at nasa rank 38 na ngayon ang Bonbon Beach ng Romblon Island. Mala-laid back na paraiso daw ang dating nito, kabilang ang lulubog lilitaw na sandbar. Nanguna naman ngayong taon ang Cala Galorezzi Beach sa Italy. Nabuo ang listahan ng World's 50 Best Beaches mula sa boto ng libo-libong travel professionals at journalists. Kabilang sa 8 criteria nila ang uniqueness ng beach, kondisyon ng tubig at dami ng pumupunta. Bida po natin ngayong Mayo ang nakaka-good vibes na asong si Cholo. Tiyak na mabubuo ang araw mo dahil sa kanyang cuteness at killer smile. Patingin nga ng ngiting yan. Cholo, bye-bye! Happy man yan ah! Kwento ng amo niyang si Jackie, masayahin talaga ang 2-year-old nilang Maltipoo o Maltese Poodle at Gina G sa galaan. Kahit tawid kalsada lang ang pupuntahan, abutenga na ang ngiti ni Cholo habang angkas sa motorsiklo. No need to worry dahil safe sa kanyang backpack carrier ang smiling dog ng Cavite. Ang nakakalo na video ni Cholo meron ng almost 500,000 views. Talaga namang trending!